pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista at ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago po tayo magtungo sa ating balitaan ay makikibalita tayo o manghingi tayo ng update sa ating konsulado sa Hong Kong dahil mayroon po tayong kababayang turista na binawian ng buhay noong nakaraang linggo matapos mawalan ng malay sa isang sikat na amusement park. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Philippine Consul General to Hong Kong, Romulo Victor M. Israel Jr. Consul General Israel, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa inyong lahat na mga tagapakinig at manonood. Pasensya na po, medyo malabo ho ang dating sa akin, ang inyong audio. Ayun, Conjen, ayan, loud and clear na po ako? Mahina po, ma'am. Mahina, ayan, i-adjust lang po natin. Ayan, subok lang po tayo, alalay lang ang ating technical side. So, Conjen, maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po sa aming programa dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Conjen, ano po ba yung kabuuan ng nangyari po sa ating kababayang turista? Okay. Batay po sa impormasyon na ating natanggap ay may kababayan na po tayo na bumisita sa Hong Kong at habang siya ay kasama ang kanyang pamilya ay nasa Disneyland ay kinailangan po siyang mabigyan ng medical attention at siya nga po ay dinala sa pinakamalapit na hospital dito po sa Lantau Hospital sa Hong Kong. Unfortunately, sa sinamang palad, siya nga po ay pumanaw sa hospital na ito. At simula po noon, nangyari po ito noong Biyernes, Agosto 29. At kami naman ay agad na kausap, na contact ang pamilya ni itong ating kababayan. At simula po noon kami ay masusing nakikipag-ugnayan sa kanila. Sa katunayan, kahapon nga po ay nakita ko kami dito sa opisina, dito sa Philippine Consulate General. Kasama po ang anak ng ating kababayan pumanaw. At so, ang police naman po sa Hong Kong, sa Lantau District Police ay nagsagawa ng investigasyon sa nangyaring insidente at pati na po yung sanhi ng pagkamatay ay kanilang tinitingnan, sinisiyasat. So wala pa po tayong natatanggap na formal o opisyal na ulat tungkol sa naging investigasyon po ng pulis. Ako dyan, wala po bang, kasi syempre nawalan nga po ng malay, no, itong ating kababayan bago po tuluyang pumanaw. Meron daw po bang
I guess from the family po mismo, no, may nabanggit po ba sila na medical history po nitong ating kababayan kaya po nahantong sa ganoong sitwasyon? Hindi natin ho na pag-usapan mabuti ang medical history, pero may lumalabas nga po ganong report sa media. Pero syempre, bibigyan natin ng respeto ang pamilya sa mga panahong ito. Mahirap naman pong mag-usisa sa kanila, sa mga sa kanilang buhay, no, personal, kung ang kababayan nga natin ay may tinaramang sakit o wala, no. Pero mahirap po kasi nating yun nga po, parang usisain, no, yung ating kababayan sa panahong ito na sila ay nagluluksa. So sa ngayon po ay hintayin natin ang investigasyon ng pulis. Siyempre igagalang natin ang kahilingan ng pamilya kung gusto nila sila ay magpatuloy sa kanilang pag-istiga, sa kung papayag sila na halimbawa ay mabigyan ng otopsiya ang ating kababayang pumanaw. So gagalang po natin yan. So hintayin po natin yung kanilang pagpapasya, lalo na po yung paraan ng pagpapauwi sa kanyang bangkay, kasi po kung sila ay magde-decide na gawing cremate ang labi ng kanilang kaanak, o kaya naman ay buong uwi sa atin sa Pilipinas. So yun po, magkakaroon po ng ano po yun, ng epekto sa proseso po ng pagpapauwi ng kanyang labi. Maaari pong maapektuhan pati yung cost o yung presyo ng mga gagastusin sa pagpapauwi, kung cremated remains or buo po yung remains. So sa ngayon po, nandyan pa rin sa Hong Kong yung mga naiwang mahal sa buhay nitong ating kababayan? Nagpaiwan po ang kanyang anak para po sikasuhin yung papeles. Siyempre hindi namin sila papabayaan, no? Gagabayan natin sila, samahan natin sila sa mga bawat hakbang na kailangan nilang gawin. Pero may mga kasama na rin po sila sa kanilang grupo na umuwi na rin po. Dahil yun naman po yatang schedule nila ng pag-uwi ay noong pong linggo. So naiwan na lang po isa nilang kamag-anak. So yung itong anak na lang po na ito yung nag-aasikaso po ng mga, I guess, yung papers and all po, no, para makapauwi po sa bansa yung labi po ng ating kababayan. Ito naman po, Conjen, no, syempre itong mga very unexpected incidents na merong, kumbaga, bumisita lang po dyan sa Hong Kong at doon po sila binawian ng buhay. Ano-ano po yung, kumbaga, paalala po ng ating Hong Kong PCG po, no, sa ating mga kababayan na maaaring hopefully wag na masundan itong incident na to, pero kung sakali man po, ano po yung paalala niyo po sa mga kababayan natin na pumupunta dyan sa Hong Kong para magbakasyon pero may nangyari pong ganyan? Ano po yung pwede nilang gawin? Salamat po sa inyong tanong. Kasi nga po, pangalawa na po insidente ito, no, ng ating kababayang turista na dito po sila binawian ng buhay sa Hong Kong. Naalala nyo siguro, may isa tayong kababayan din na tinamaan po naman ng isang taxi habang siya ay palabas ng hotel o nasa labas ng hotel. Pauwi na po sana siya sa Pilipinas. No? Yun nga, masaklap na pangyayari yun na dito siya namatay. Pangalawa, ito na naman sa ating kababayan. So, talaga pong may mga aksidente, talagang yun nga, sabi, kaya nga siguro tinawag na aksidente, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo o wala tayong magagawa, no, para makapaghanda sa anumang aksidente o sakuna.
Kaya po palaging pag-iingat ang ating ipinapayo sa ating mga kababayan, saan man sila po pumunta, hindi lang naman po sa Hong Kong. Maaari naman po itong mangyari, no, sa hindi lang po sa Hong Kong kundi sa ibang bansa, no, yung mga turista talaga tayo po na doon po sila naabutan ng isang matinding insidente, no, na maaaring nilang ikasugat o ikamatay, no. So kaya po hindi talaga maubos yung ating pagpapaalala sa ating mga kababayan na kung sila ay lalabas ng bansa, parating mag-ingat sa kanilang paligid. Safety should always be first, sa kanilang consideration kung sila ay sasama sa mga group tour, saan man sila pupuntang tourist destination, kung ito man ay family theme park, kung ito man ay parang nature or safari o gano'n, so lagi ho kasing mayroong risk sa mga pinupuntahan nating mga lugar, kahit sa ating din bansa, di po ba? So kaya po yung lubos na pag-iingat talaga ay napakahalaga, sa pag-iingat sa kanilang personal na safety. Sa pangalawa, siyempre sa mga dokumento, so hindi kailangan talaga maingat sa paghawak ng mga dokumento, lalo na ang passport, no, sa kanilang mga property, lalo na sa pera, kung sila ay magdadala ng cash or card, no. Kasi nga kahit sa ibang bansa, di ba, naririnig natin yung may mga pockets, di ba, yung kahit sa mga sikat na tourist na destination, no. So lagi ho yun, yung personal safety, document safety, financial safety, lagi nating iniisip yon kung tayo lumalabas ng bansa. At siyempre planado dapat yung ating mga itinerary, paggalaw natin, at alam ng ating mga pamilya kung yung ating whereabouts, ang ating mga pinupuntahan. In case of emergency, madali tayong mahanap. At isa pa, ito hindi natin napapansin pero mahalaga yung pag-inform sa ating mga embassy at consulate kung tayo lalabas ng bansa. Meron ho tayong continuing registration ng ating mga overseas Filipinos. Ano man ang kanilang visa status, kung ano man ang purpose nila sa paglabas ng bansa, mahalaga na sila ay magpakita o mag-register, magtumawag, magsabi sa embassy, kahit email lang, na sila ay nasa bansang yon, no? Saan sila pupuntang bansa, no? Para ho sa ano man ang mangyari, in case of emergency nga, madali silang matutugunan ng ating embahada o ng ating konsulado. And speaking of email and contact details, ibibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon, Conjen, para sa mga pupunta dyan na hindi lang po yung mga turista, marahil kahit yung mga OFWs din natin dyan sa Hong Kong, at maging yung mga residente na dyan. Ano po ang, kumbaga, hotline, contact numbers po ng ating embahada, maging ang email po para kung sakali man po na magkaroon sila ng haharaping mga aberya o mga problema, ay malapitan po nila kayo. Go ahead po, Conjen. Okay, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Bali, kami po sa consulate, mayroon po tayong email address na madali nilang padalahan ng any message. Actually, yung nangyari ho sa ating kababayan last Friday ay natanggap namin through email. So, ang email po na ito ay hongkong.pcg@dfa.gov.ph. So, hongkong.pcg@dfa.gov.ph. At meron din ho tayong hotline number kung sila naman ay kailangan kaming tawagan kaagad. Siyempre, minsan nagusto nila may boses na nakakausap. Pwede ho kaming tawagan sa 9155-4023. So, 9155-4023. Ito po yung Consulate General natin na hotline number. Siyempre, ang area code ng Hong Kong ay +852. So, yun po. Kung meron ho silang mga tanong naman,
sa ating labor, meron tayo rito Migrant Workers Office. Sila naman po ang ating kinokontak kapag mayroon tayo mga manggagawa sa ibang bansa ay may problema rin. Kasi po, alam natin, mayroon Department of Migrant Workers at may OWA. Sila po yung tumutugon naman sa mga panawagan ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Kanila naman pong hotline, sabihin ko na rin po, ay 5529-1880. 5529-1880. So, sa Migrant Workers Office po ito. At sa OWA, so alam naman natin ang OWA, kasama ho natin, partner ho natin sa pagtulong sa ating kababayan, lalo na rin sa mga workers, 6345-9324. 6345-9324. So, yun po ang mga opisina sa Hong Kong na kung sa ano man ang mga naging problema, pwede nila pong tawagan. Ulitin ko lang, ang mga turista natin, permanent residents, mga estudyante, basta po hindi sila pumunta para magtrabaho sa Hong Kong. Kami po sa Philippine Consulate General ang nararapat pong kontakin kung sila ay may emergency, sila ay may mga distress na hinaharap. At yung mga lahat ng workers naman natin, kung ano man ang trabaho na pinasok nila sa Hong Kong, yung dalawang opisina po yan, Migrant Workers Office o kaya yung OWA ang kanila pong maaaring kontakin. Bukod dyan, Conjen, bago po kayo pakawalan, meron pa po ba kayong gustong ipahatid sa ating mga kababayan, particular po sa ating mga kababayan na nandyan sa Hong Kong? Salamat po ulit sa opportunity na ito sa Radio Pilipinas Network. Sa atin ho mga kababayan, dito ho sa Hong Kong, alam naman natin ho, ang Hong Kong ay safe na lugar, na pasyalan. Ito rin po ay may mga batas na tataguyod sa ating karapatan bilang mga manggagawa. So, pinaprotektahan po ang karapatan ng mga manggagawa. Pero tayo rin bilang mga Pilipino na bumibisita rin dito, ingatan din natin yung ating pagkilos na hindi natin malalabag ang batas po ng Hong Kong. Ganon din tayo sa Pilipinas kapag may mga turistang dumadalaw sa atin o mga banyaga sa ating lugar, ayaw rin natin na babaliwalain nila yung ating mga batas, kultura, tradisyon. So, gayon din po kung nasa Hong Kong tayo, ingatan natin palagi na mag-iwan tayo ng magandang imahen ng ating bansa, ng mga kapwa nating Pilipino sa mga bansang pinupuntahan natin, dahil lalo na rin ho dito sa Hong Kong. So mga kababayan natin dito, nasa 204,000 ho ang mga workers natin and 21,000 naman ang mga permanent residents natin. So malaking community ang Filipino community dito sa Hong Kong. And natutuwa ko kami na maganda ang pinapakita nila generally, pero again, may ilan-ilan ho tayong kababayan na mapabalitaan natin na may mga paglabag silang ginagawa sa batas. Malungkot, may mga ilan tayong kababayan. Pero sana ay maisip natin palagi kung may trabaho tayo, galang natin yung kontrata, tuparin natin yung mga obligasyon natin sa ilalim ng kontrata. Kasi may mga penalty kung tayo ilalabag po doon. Kung magkakarelasyon naman, ito marami rin tayong kababayan na magkakarelasyon, iwasan din natin syempre yung pabigat sa pamilya, syempre may epekto yan sa ating pagtatrabaho kung may mga kababayan tayong karoon ng relasyon sa ibang lahi o ibang tao at magkakaanak sila so nagiging nagiging responsibilidad, obligasyon na maapektuhan din yung kanilang pagkatrabaho at syempre yung mga relasyon nila sa naiwan nilang mahal sa buhay sa Pilipinas, syempre makukomplika yung mga kanilang
relationships po sa Philippines. So, yun ho, yung ilan lang namang na gano'n na mga problema yung na kinakaharap ng ating kababayan. Palagay ko naman ay madali na nila itong maiwasan, kung isa sa puso at isa sa isip lang nila palagi yung pinakadahilan bakit sila nandito. Hindi kung papasukan po ng ibang mga ibang dahilan pa. So, kung mag-concentrate lang sana sa trabaho na maayos ay magiging maganda po ang pananatili nila dito sa Hong Kong. So maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. And with that being said, maraming salamat po muli, Conjen Israel, for gracing our program. Sa ulitin po at mabuhay po kayo. Thank you po, ma'am. At ating pong nakasama ngayon si Philippine Consul General to Hong Kong, Romulo Victor M. Israel Jr. Patungkol pa rin, nakahingi po tayo ng updates regarding po dun sa ating kababayang turista na binawian po ng buhay sa Hong Kong matapos pong mawalan ng malay last week sa isang amusement park. So dadako na po tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan epektibo ngayong araw. Sa resignation letter ni Bonoan, ay buong ipinahayag nito ang kanyang suporta sa pagsusulong ng Marcos administration ng accountability, transparency at reform sa kasalukuyang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa palasyo, si Transportation Secretary Vince Dizon ang bagong kalihim na ngayon ng DPWH. Inatasan ni Pangulong Marcos si Secretary Dizon na linisin ang organisasyon ng DPWH at tiyakin na ang pondo ng bayan ay napupunta sa infrastruktura na poprotekta at mapapakinabangan ng publiko. Samantala, si Transportation Undersecretary Attorney Giovanni Lopez ang magsisilbi namang Secretary o Acting Secretary ng Department of Transportation. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dating DPWH Secretary Manny Bonoan, imbitado pa rin sa investigasyon ng Infra Committee ukol sa issue ng flood control projects. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Kinumpirma ni House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na ipapatawag pa rin ang komite sa dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa gagawing pagdinig bukas September 2. Kaugnay pa rin ito sa mga umunoy ghost at substandard projects sa Bulacan, gayon din sa mga undercapitalized firms na nakakakuha ng bilyong pisong flood control contracts. Ayon kay Redon, iimbitahan din ang bagong talagang kalihim na si Vince Dizon sa unang pagdinig sa Martes. Kasabay nito ipinaabot din ng mga babatas ang pasasalamat kay Bonoan sa kanyang serbisyo. Sa hiwalay naman na pahayag ni Las Piñas Lone District Representative Mark Anthony Santos, kanya sinabi na fully supportive siya sa pagkakatalaga ni Dizon na anya'y kilala bilang isang energetic at dynamic na public servant. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi sapat ang pagpapalit lang na liderato ng DPWH. Anya sistematiko at malawak ang korupsyon sa ahensya na kinasasangkutan hindi lamang ng mga kontratista at district engineers kundi maging ng ilang mambabatas. Giit niya kinakailangan ang mas malalim at tuloy-tuloy na reforma upang wakasan ang katiwalian. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga senador kumpiyansang mapapamahalaan ng maayos ni Secretary Vince Dizon ang DPWH. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
Welcome sa mga senador ang pagkakatalaga kay Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH kapalitang nag-resign na si dating Secretary Manuel Bunoan. Tiwala si Senate President Cheese Escudero na ang hands-on approach at bagong perspektibo ni Dizon ay makakatulong sa kanya sa pagharap sa malalim na problema ng DPWH. Ayon kay Escudero, unang hakbang pa lang ang pag-aalis ng korupsyon sa ahensya dahil mahalaga ring matiyak na lahat ng proyekto ng DPWH ay mapakikinabangan at tunay na magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. Tinawag naman ni Senador Ping Lacson na good choice si Dizon para mamuno sa DPWH dahil nakita niya ang pagsusumikap nitong lutasin ng mga problema sa transportation sector. Kumpiyansa rin si Senate Majority Leader Joel Villanueva na ang pagkakatalaga kay Dizon ay magkakaroon ng mahalagang papel sa paglilinis sa DPWH. Pinunto ni Villanueva na ang no-nonsense approach ni Dizon bilang Transportation Secretary ay magiging mahalaga sa kanyang bagong appointment lalo na sa buong tiwala at kumpiyansa sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Independent Commission iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itatag na siyang sisiyasat sa mga anomalyang may kinalaman sa flood control projects. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng isang independent commission na siyang mangunguna sa gagawing pagsisiyasat sa mga hinihinalang anomalya na may kinalaman sa mga proyekto sa flood control. Ang hakbang ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagnanais nitong mapapanagot ang mga sangkot sa ngalan ng accountability. Saklaw ng magiging trabaho ng independent commission ang pagrerepaso sa mga proyekto, tumbukin ang mga irregularidad at magrekomenda ng accountability measures. Ito upang matiyak na mapananatili ang tiwala ng taong bayan sa infrastructure spending o gastos na ginugol ng pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ang hakbang na ito ng Pangulo ayon sa PCO ay refleksyon ng katatagan ng Marcos administration na linisin ang korupsyon, mapalakas ang institusyon at maihatid ng tapat at epektibo ang serbisyo publiko sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bukas ang Malacanang sa mga suhestyon sa halip na kritisismo na makatutulong sa pagtugon ng gobyerno sa mga problema sa flood control. Ito'y matapos punahin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y ghost flood control projects. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mas makatutulong sa pamahalaan ang mga matinong suhestyon na layon makatulong sa bayan. Payo ni Castro sa mga Duterte na magbigay sa taong bayan ng update kaugnay sa 13,917 flood control projects sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ama ni ngayoy acting Davao City Mayor Baste Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at lahat ng kanyang gabinete na sumailalim sa lifestyle check. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bukas ang Pangulo na ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN kung kinakailangan. Sabi ni Castro, ang direktiba ni Pangulong Marcos sa lifestyle check ay hindi dapat pinupolitika dahil ang tanging layunin dito ay mapanagot ang mga sangkot sa irregularidad. Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects.
Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi kaduwagan ang diplomasya. Binigyang diin ito ng Malacanang sa patuloy na panghaharas at agresyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Kaugnay ito sa panawagan ni Senador Erwin Tulfo na muling pag-isipan ang posisyon ng Pilipinas at huwag lang magpabuli sa China para lamang sa diplomasya. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit nambubuli ang China, hindi naman titigil ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan nito ayon sa batas at arbitral ruling. Ang direktiba ng Pangulo ay diplomacy at rule-based approach. At sinabi din naman ng Pangulo na we are not waging any war. At sinabi rin niya na hindi tayo uurong sa anumang labanan. The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Agriculture o DA na pangunahan ang pagpapatupad ng 60 araw na suspensyon sa pag-aangkat ng regular milled at well-milled rice. Nagsimula ang suspensyon ngayong araw hanggang sa Oktubre at 30. Hindi kasama sa 60 araw na suspensyon ang ilang uri ng bigas na hindi naman produkto ng ating mga magsasaka. Kasama sa ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa DA ang tiyaking sapat ang supply ng bigas sa panahon ng suspensyon base sa batas, rules, and regulations. Ang suspensyon ay maaaring ipatigil ng mas maaga o palawakin pa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture o DA nakatutok sa bentahan ng imported rice ngayong epektibo na ang import suspension. Ang kawang-ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Bantay sarado ngayon ng Department of Agriculture ang bentahan ng imported rice sa mga pamilihan sa bansa. Ito ang tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa harap ng ipinatutupad ng 60-day import suspension. Pagtitiyak ng kalihim, mahigpit na binabantayan ng imported rice para masigurong patas ang presyo nito sa mga consumer, lalo na at may mga naunang ulat ng pagmamanipula sa presyo kahit nung hindi pa epektibo ang ban. Hindi lang rin anya tututukan ng DA ang Metro Manila, kundi maging ang bentahan sa iba pang panig ng bansa. Tuloy-tuloy na pag-ipag-ugnayan ng DA sa mga stakeholder gaya ng Importers Association na pumayag na ibaba ang wholesale price ng bigas. Una nang hinikayat ni Secretary Chu Laurel Jr. ang mga mamimili na wag bumili ng imported rice kung aapit ang presyo nito sa 43 pesos kada kilo na lagpas sa itinakdang MSRP. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Foreign Affairs o DFA patuloy na nakamonitor sa ating mga kababayan sa Indonesia matapos ang patuloy na kilos protesta sa naturang bansa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Siniguro ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang kanilang pagmomonitor sa sitwasyon ng ating mga kababayan sa Indonesia matapos ang kabi-kabilang kilos protesta sa kanilang bansa. Sa kalatas na inilabas ng kagawaran na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ating embahada sa Jakarta upang siguroy na wala pang Pilipinong naitatalang sugatan dulot ng kaluguluhan doon. Batay naman sa pinakahuling tala ng embahada ng Pilipinas sa Jakarta, sa mga oras na ito ay wala pang Pilipino ang napapabilang sa anumang insidente
Presidente. Kaugnay nito, nagbigay babala rin ng DFA sa ating mga OFWs na nagtatrabaho doon na iwasan munang magtungo sa mga matataong lugar at manatili sa kanilang mga tinutuluyan kung wala namang gagawin sa labas. Muli naman siniguro ng DFA na nakahanda ang embahada sakaling may Pilipinong mangailangan ng tulong mula sa ating pamahalaan. Mula rito sa DFA, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP may panawagan sa publiko ngayong simula na ng Burr Months. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa lahat ng parokya at pamilyang Pilipino na makiisa sa Season of Creation 2025 mula September 1 hanggang October 4. Ayon kay CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, ito ay pagkakataon upang pasalamatan ng Diyos sa kalooban ng kalikasan at pagtibayin ang misyon ng bawat isa bilang katiwala ng mundo. Ibinahagi rin ni Cardinal David na inaprobahan ni Pope Leo XIV ang bagong votive Mass for the Care of Creation na isasama sa Roman Missal bilang gabay sa panalangin at ekologikal na pagbabago o pagbabagong loob. Dagdag pa ng CBCP, hindi maaaring baliwalain ang mga banta ng climate change, pagkasira ng kapaligiran at labis na paggamit ng likas na yaman lalo na pang nagpapahirap sa mahihirap at maralita. Hinimok din ng simbahan ng bawat isa na magdasal, mag-ingat sa kalikasan at bawasan ng basura at pangalagaan ang kagubatan, karagatan at himpapawid para sa susunod na henerasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 85% ng mga Pinoy walang tiwala sa China ayon sa survey ng Okta Research. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer. 85% ng mga Pinoy ang naghayag ng kawalan ng tiwala sa China. Sa Saturday News Forum, ipinakita ni Dr. Ronald Pernia, ang professor ng Ateneo Department of Political Science at Okta Fellow, ang resulta ng survey. 15% naman ng mga Pinoy ang nagsabi na dapat na magtiwala sa China. Lumabas din sa survey na ang kawalan ng tiwala ay nasa 77 hanggang 88%. Pinakamababa ay sa Visayas at pinakamataas sa National Capital Region at Balance Luzon. Sa socio-economic class na natiling mataas at consistent ang kawalan ng tiwala sa China na 80 hanggang 70%. Kabilang sa highlight ng survey ang regional level na halos lahat ng rehiyon ay nagayag ng walang tiwala. Ang pangunahing dahilan nito ang labis at agresibong panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sa pareho ding survey, lumabas din na pangunahing banta sa bansa ang China na kumakatawan sa 75% at malayo sa Russia at North Korea na may tig-4%. Isinagawa ang survey noong Hulyo 12 hanggang 17 ngayong taon na may 1,200 respondent at may margin of error na 3%. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Success stories at hinaing ng mga parent leader at municipal link ng 4Ps sa Nueva Vizcaya, personal na pinakinggan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Personal ang nakasango ni Department of Social Welfare and Development when DSWD Secretary Rex Gatchalian dagiti parent leaders kan municipal links ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program ni 4Ps iti Nueva Vizcaya. Iti dadaray na iti probinsya kadwana ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nangagan na dagiti ayang kan karaman dagiti success stories iti implementasyon ti programa sa Jai. Iti naangay a dialogo impasat dagiti 4Ps beneficiaries as sinuportaran ti programa ti pamilyada nang nangrunay ti panagtultuloy ti panagbasa dagiti anak da, karaman ti panangipaay ti masapul da para iti salunat. Impakaamumot dagiti municipal links dagiti karit asang sangwanda ken ti kinasirib da amang ibaba kadagiti serbisyo kadagiti komunidad. Karaman pay kadagiti gidawda ti panangipaay ti hazard pay kadagiti field staff. Ipakpakita daytoy a panagsasango ti agtultuloy a panangigaed ti 4Ps nga agpada amang gagan ti singasing dagiti beneficiaries ken frontliners iti panangpasaya at pay iti programa. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Wi-Fi connection sa lahat ng mga barangay sa Cordillera tinututukan ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT CAR. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Panggep iti Department of Information and Communications Technology ang mangimuntar iti Wi-Fi kadagiti amin nga barangay diti Cordillera Administrative Region. Sigon kani Catherine Aguilar, Engineer 3 iti ICT Industry Development Bureau, DICT CAR, prioridad da nga ipaayan iti internet connection negiti geographically isolated and disadvantaged areas. Mangnamnama daytoy a suportaran iti Regional Development Council Cordillera iti DICT CAR tapno manayunan ti pondo dagitoy iti panangipatungpal da iti naso nga panggep inayon na nga adan iti commitment iti management iti DICT ang mangipaayan iti Wi-Fi dagiti amin nga para pampubliko nga pagadalan iti Region Cordillera sakbay nga aglepas iti tawen 2025. Inyebgas namat iti agdamaket adan iti Wi-Fi presence iti DICT Cordillera kadagiti amin a munisipalidad ditoy rehiyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Philippine National Police o PNP at lokal na pamahalaan nagsanipuwersa sa isinagawang Oplan Kalinigan sa VIRAC Catanduanes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Nagsanipuwersa ang VIRAC Municipal Police Station asin lokal na gobyerno kan VIRAC para sa Oplan Kalinigan na ginibo sa VIRAC Boulevard. Pinanginotan ini ni Police Major Kenneth Ding Gutierrez, hepe kan VIRAC MPS, katakod kan direktiba ni Police Colonel Elmer Sereno, Provincial Director kan Catanduanes Police Provincial Office, katabang ang mga personnel kan Menro sa pangingenot ni Andy Poe. Sa ilarom kan programa nagbuktak nin 30 basurahan sa kalabaan kan Boulevard, asin pigtulod ang mas mahigot na pagpapautob
kan mga ordinansa sa kalinigan asin pagkontrol sa mga balaw-bagaw na ido. Sigon kay Andy Po, mayong ginastos ang LGU digdi huli tagibo mismo kan mga Menro personnel ana sambitan ng mga basurahan na produkto man kan sa indang recovery and recycling program. Gikan sa RP Virac, ako si Robsy Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa Kabisayaan. Ilang lokal na pamahalaan sa Bohol walang pasok dahil sa pag-ulan. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Pipila ka lokal na kagamahanan sa lalawigan sa Bohol ang nagdeklarar og kanselasyon sa ilang klase sa unang adlaw sa Setyembre tuig 2025. Kini tungod sa nasinati nga pag-ulan sukad pa kagahapon hangtod karong adlaw. Unang nag-anunsyo kagabi ang lungsod sa Hagna diin way klase ang tanang ang gikan sa pampubliko ug pribadong tunghaan karong adlaw. Misunod sa pagsuspenso sa klase ang dakbayan sa Tagbilaran diin walay face-to-face classes sa basic education gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school ug sa paghangop sa online o modular classes. Gianunsyo sab sa LGU Duero ang suspensyon sa klase sa tanang ang sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Miluwat sab og executive order ang Mayor sa Garcia Hernandez alang sa pagsuspenso sa klase sa basic education nunot gihapon sa nasinati nga lakat sa panahon. Nasayran nga giklaro ni Bohol Governor Erico Aristotelo Mentado nga anaa na sa lokal na kagamhanan ingon man sa school heads ang pagsuspenso sa klase subay sa lagda sa Department of Education ug DILG. Gikan sa RP1 Cebuja sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Nasa 22 organisasyon lumahok sa isinagawang Kabalaka Expo ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Madinalagaw naging patigayon ng Kabalaka Expo sa pagpanguna sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office na nari-saring organisasyon ang nagbuylog sa duha ka adlaw nga kahiwatan na ginhiwat sa Convention Drive, Iloilo Business Park, Mega World Mandurriao. Makitan man sa exhibit ang pila ka rescue vehicles kag equipment sa diin 22 ka mga exhibitors halin sa local government, academe, civil society, private sectors ang nagpasakop. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagbukas ng expo kaupo ng pila ka mga opisyal halin sa nagkalain-lain nga ahensya, partikular ang Office of the Civil Defense, Red Cross, ICAG, BFP, kag AFP. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 33 kababaihan sa kabuang 35 individual sa Caraga Region nakapagtapos ng welding skills training sa ilalim ng DSWD Kalahi Seeds. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Napabilib si Kalahi Seeds Deputy National Program Manager for Operations Director Rolando Villacorta Jr. sa gipagitang dedikasyon og kugi sa 33 ka mga kababaihan sa ginatibuk ang 35 ka individual nga milampo sa kinaunahang welding skills training nga gipunduhan og 1.6 million sa Kalahi Seeds program sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga migraduar benepisyaryo sa DSWD Kalahi Seeds program dito sa lungsod sa Carmen, Surigao del Sur. Midagan sa 34 kaadlaw ang ilang pagbansay og inigraduar gawa sa gitunol nga certificates nakadawat usab sila og toolkits para mas madasig pa sa pagbugdat panginabuhian. Tambag ni Vice Mayor Jane V. Plaza sa mga migraduar mag-organisa og grupo aron mapaligon ang access sa mga support program sa gobyerno. Ang welding skills training nagmalampuson sa pakigkolaborasyon sa TESDA ingon man sa kagamhanang lokal. Matud pa usab ni Director Villacorta, kini nga pioneering initiative nagapamatuod nga di lang pagtukod sa dalan ang matabang sa Kalahi Seeds kundi pahana sa katakos sa katawhang Pilipino. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi, mga kinatawan ng mga regional political party na lalahok sa kauna-unahang BARM parliamentary election dumalo sa ginanap na Political Education Roadshow sa Marawi. Narito si Malik Mambuhay para sa balita. Jerpano madakalato sa kalilimuda bituan sa Voices and Votes, a political education roadshow of political parties in Bangsamoro for 2025 BARMM parliamentary election. Miya pamnagon sa mga payagan o di na mga plataforma o mga accredited political parties sa Bangsamoro autonomous sa region in Muslim Mindanao di na BARMM seminilbal sa Mindanao State University o di na MSU. 5 kopito mga partido dumiyar pa sa angkotwa kalilimuda pitandingan o butong Bangsamoro 2025 Commission on Election Westminster Foundation for Democracy o di na WFD ago mini paguguperan ang Mindanao State University o di na MSU. Dumira pa sa mga partido lagi o Bangsamoro Party, Mahardika Party, Morocco Party, Progresibong Bangsamoro Party, ago United Bangsamoro Justice Party o di na UBGP. Ayada makadar pa na Soraya at Democratic Party ago so BARMM Grand Coalition. Gebo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito lang nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports Parehas na ihahatid po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kasunod ng pakikipagpulong kay Finance Secretary Ralph Recto, sinimulan na ng Social Security System o SSS ang kanilang Pension Reform Program or PRP ngayong Setyembre. Ang PRP ay isang 3 taong karagdagang pensyon para sa mga pensioner ng SSS, ang kauna-unahang FER o multi-year adjustment sa loob ng 68 kasaysayan ng institusyon. Sa isang pahayag, sinabi ng SSS na ang PRP ay depende sa aktwal na pensyon ng miyembro, hindi ito katulad ng 1,000 karagdagang benepisyo na ibinigay sa lahat ng pensioners noong 2017 na kinailangan kaagad ng karagdagang kontribusyon para mabawi ang financial stability ng pondo. Mabebenepisyohan nitong reforma ang mahigit 3.8 milyong pensioners kasama ang 2.6 na milyong retirement disability pensioners at 1.2 milyong survivor pensioners. Inaprubahan ng Social Security Commission o SSC ang PRP sa ilalim ng Resolution number 340 Series of 2025 na may petsang Hulyo 11 taong 2025. Ipatutupad ang increase sa loob ng 3 taon tuwing Setyembre hanggang 2027 kung saan 10% ang idadagdag sa mga retirement at disability pensioners at 5% increase para sa death o survivor pensioners. Pagkalipas ng 3 taon, lahat ng pensyon ay tumaas ng nasa 33% para sa retirement at
disability pensioners at 16% para sa death o survivor pensioners. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isusulong ng Department of Finance o DOF at Department of Information and Communications Technology o DICT na pabilisin ang digital transformation ng pamahalaan. Layunin nitong gawing mas mabilis, simple at mas abot kaya para sa lahat ng mga Pilipino ang mga serbisyong pampubliko. Sa ginawang pagpupulong ni Finance Secretary Ralph Recto at DICT Secretary Henry Ruel Aguda, tinalakay ang pag-usad ng National Single Window International Trade Facilitation Program o NSWITFP. Ang naturang programa ay magpapamoderno ng mga prosesong kalakalan, magpapalalim ng regional economic integration at magpapalakas ng kompetisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Tinalakay rin ang mga pagpapahusay ng eGov.ph Super App na inaasahang magpapabilis, magpapasimple at magbibigay ng mas malinaw at transparent na serbisyo mula sa gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng Department of Trade and Industry o DTI ang deadline para sa mga online seller para iparehistro at ipasuri ang kanilang mga produkto para sa E-Commerce Philippine Trust Mark ng hanggang katapusan ng Setyembre. Ang E-Commerce Philippine Trust Mark ay isang sertipikasyon na sinisiguro na ligtas at dekalidad ang mga produktong ibinebenta online. Sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na layunin ng Trust Mark na bigyan ang mga mamimili ng paraan para malaman kung alin sa mga produkto na ibinebenta online ang maayos ang kalidad at nakapasa sa safety checks ng DTI alinsunod sa Consumer Act of the Philippines. Ayon kay Roque, nakipag-ugnayan na ang DTI sa mga e-commerce platforms upang hikayatin ang mga online seller na magparehistro lalo na't may natatanggap na reklamo ang ahensya ukol sa mga substandard na produkto na nakakalusot umano sa online selling. Layunin pa ng Trustmark na masiguro ang kaligtasan ng mamimili sa harap ng lumalawak na e-commerce industry sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, layunin ng Pilipinas na makipagnegosasyon sa Estados Unidos na huwag isama ang produktong buko sa mga exports na pinatawan ni US President Donald Trump ng 19% taripa. Sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque na nagtatrabaho ang gobyerno para makuha ang tariff-free agreement sa mga coconut exports ng bansa kasama na ang kanyang byproducts para siguruhin na ligtas ang industriya sa posibleng pagbagsak nito. Kabilang ang Philippine exports na coconut goods sa may reciprocal tariff na ipinataw ng Estados Unidos. Sa pagdinig sa Senado nitong nakalipas na linggo tungkol sa epekto ng taripa na ipinataw ng Amerika sa ekonomiya ng bansa, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Gepti na nakikipag-ugnayan ito sa Estados Unidos para i-exempt ang iba't ibang produkto kabilang na ang agricultural commodities at electronics katulad ng semiconductors. Sinabi ni Gepti sa mga senador na ang mga exemption na ito ay para protektahan ang lokal na industriya na ang main export market nila ay ang Estados Unidos. Ang mga produkto ng buko ay ang top agricultural export ng bansa sa Estados Unidos na kinabibilangan ng coconut oil, desiccated coconut at iba pang byproducts. Ikaapat sa listahan ng pinakamahalagang export ng Pilipinas ang coconut oil nitong nakalipas na taon na umabot ng $2.2 bilyong na kinita. Sinabi naman ni Philippine Coconut Authority o PCA Administrator at Chief Executive Officer Dexter Buted na ang pinakamagandang opsyon para sa mga exporter ng buko ay palawigin ang kanilang pag-export sa iba pang bansa.
Ayon kay Buted, ang Europa, China at Japan ay ilan sa mga bansang posibleng i-export ang buko para hindi masaktan ang industriya. Sinabi ni Bute na patuloy na nakikipag-ugnayan ang PCA sa DTI para bigyan ng tulong ang mga coconut exporters na gustong i-export ang kanilang produkto sa iba pang bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, unang araw ng buwan ng Setyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 4 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 45 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 32 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 5 sentimo. Nasa 66 na piso at 68 sentimo ang euro, 41 piso at 52 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 20 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Tambak malala ang Gilas Pilipinas Youth kontra Chinese Taipei 106-82 para buksan ang kanilang kampanya sa FIBA Under-16 Asia Cup na ginanap sa Mongolia nitong linggo. Pagkatapos ng unang basket ni Prince Carino para ibigay sa Pilipinas ang abante 2-0, hindi na napigilan ang Chinese Taipei kung saan lumayo sila at may kalamangan pa na umabot ng 27 puntos, 81-54, kasunod ng triple ni Xu Wei-lu sa third quarter. Mas maraming puntos ang nagawa ng Gilas kontra Chinese Taipei 20-19 sa fourth quarter, subalit hindi ito sapat dahil dehado na ang Gilas sa papasok ng huling quarter 87-62. Pinangunahan ni Ile Wang ang Chinese Taipei sa nagawa nitong 24 na puntos habang nagdagdag si Cheng Che Xiao ng 13 puntos. Nanguna naman si Carino sa panig ng Gilas kung saan nakalikom ito ng 23 puntos at 6 na rebounds habang nag-ambag si Jeremiah Antolin Jr. ng 11 puntos. Susunod na mga kalaban ng Gilas ay ang Indonesia ngayong Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatutok ang spotlight sa Dubai sa Oktubre 26 kung saan ang magkapatid na koponan ng San Miguel at Barangay Ginebra ay magsasagupaan sa 50th season ng PBA Philippine Cup. Kakalabanin ng Beermen na nakakuha muli ang kanilang korona sa All-Filipino noong Hulyo para sirain ang pangarap ng TNT sa isa pang Grand Slam, ang Gin Kings para depensahan ang kanilang titulo na gaganapin sa Coca-Cola Arena alas 10 ng gabi oras sa Pilipinas.
Hindi ito ang unang pagkakataon na dinala ang kanilang laro sa Dubai. 6 na taon na ang nakalilipas kung saan nagsilbing host ang syudad na nakitang kinalaban ng San Miguel at Ginebra ang NLEX sa 2019 PBA Governors Cup. Nalusutan ng Beermen ang Road Warriors para sa 98-94 panalo sa likuran ni Import Des Wells bago bumangon ang NLEX para kunin ang 113-111 overtime victory kontra Gin Kings. Ngayon, makakalaban ng San Miguel at Ginebra ang isa't isa sa Dubai. Layunin ng San Miguel na makuha muli ang kanilang korona sa Philippine Cup, kasunod ng masaklap na nakarang edisyon kung saan ang bataan ni head coach Leo Austria ay binweltahan ang tropang 5G sa best of 7 final series. Sasandal muli ang Beermen kay reigning most valuable player Junmar Fajardo na nananatiling sentro ng koponan kasama sina Jericho Cruz, CJ Perez, Mo Tautua, Marshall Lasseter at Don Trujano. Sa kabilang banda, layunin ng Ginebra na bumangon pagkatapos ng dalawang magkakasunod na runner-up finish nitong nakarang season kung saan tinalo sila ng TNT sa Governors Cup at Commissioners Cup. Noong Season 49 Philippine Cup, bigo ang Gin Kings pagkaraang pinatalsik sila sa kompetisyon sa semifinals pagkaraang matalo sa San Miguel sa loob ng 7 laban. Bukod sa Dubai, ibinunyag din ng PBA na magkakaroon ng laban ang liga sa Bahrain para markahan ang golden anniversary ng PBA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalampasan ng PLDT ang pagkatalo sa unang set para talunin ang guest team na Kobe Shinwa University 21-25, 31-29, 25-22 at 25-18 at kunin ang korona ng 2025 Premier Volleyball League o PVL Invitational Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Dahil sa panalo, nakuha ng high-speed hitters ang kanilang 2 magkakasunod na titulo kasunod ng kanilang sweep sa torneo nitong nakarang PVL on Tour. Naging balanse ang opensa ng PLDT kung saan 4 na players ang nakagawa ng double digit na pinangunahan ni Savvy Davison na nagrehistro ng 20 puntos, sahog pa ang 9 na excellent digs at 18 excellent receptions. Nagtapos naman na may 17 markers si Kim Kiana D kasama ang 4 na blocks at 2 service aces habang sina rookie Alea Malaluan at veteran middle blocker Micah Reyes ay nagambag ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakopo ni Davison ang Most Valuable Player Award para dalhin ang PLDT sa isa na namang sweep sa torneo habang ang kanyang teammate na si Kath Arado ay pinangalanang Best Libero na minandohan ang depensa ng koponan. Kapwa sina Gemma Galanza ng Creamline at Nagisa Komatsuda ang pinarangalan bilang Best Outside Spikers habang ibinigay kay Aragalang ang Best Opposite Spiker Award. Sina Janet Panaga at Riza Nogales ng Zeus Coffee naman ang itinanghal bilang Best Middle Blocker at si Japanese setter Sakura Furuta ang kumuha ng Best Setter Award. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginawa ng Far Eastern University ang kanilang trabaho nitong linggo kung saan linampaso nila ang College of St. Benilde para pamunuan ang Batangas leg ng 2025 Shaky Super League o SSL National Invitationals na ginanap sa University of Batangas Millennium Gym. Pagkatapos kunin ang runner-up finish nitong nakalipas na taon, hindi mapigilan ang Lady Tamaraws ngayon kung saan kinuha nila ang 25-21, 25-16 at 25-19 panalo kontra Lady Blazers. Naging impresibo ang kampanya ng Lady Tams sa torneo kung saan ni isang set ay hindi sila natalo. Laban sa reigning NCAA champions, pinagpag nila ang malamyang panimula at nag-adjust sa depensa para kontrolin ang bawat set ng laban.
Sinamahan ng Lady Tamaraws ang National University at Adamson University bilang mga kampyon ng torneo na nagkaroon ng mga laban sa Mindanao, Visayas at Luzon. Namuno ang Lady Bulldogs sa pangunguna ni Rookie Sam Cantada sa Davao Leg habang minandohan ni Shaina Nitura ang Lady Falcons para pamunuan ang Cebu Leg. Magbabalik ang Lady Tamaraws at Lady Blazers sa aksyon sa SSL Collegiate Pre-Season Championship na magsisimula sa Setyembre 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bago habulin ang kanyang paglalaro sa profesional na liga, layunin ni Clint Escamis na makakuha ng diploma at isa pang titulo sa NCAA. Hindi sumali ang senior guard sa PBA Season 50 Rookie Draft ngayong taon para mag-focus sa kanyang pag-aaral at ang pambihirang pagdepensa ng Mapua University sa kanilang titulo sa paparating na NCAA Season 101. Sa isang panayam, sinabi ni Escamis na importante sa kanya ang makapagtapos ng kolehiyo dahil hindi lamang puro basketball, dahil kapag hindi siya pinalad na makapaglaro bilang professional na player, mayroon siyang masasandalan. Marami ang hindi nakakalam na estudyante si Escamis ng Industrial Engineering at nasa tamang oras na makukuha niya ang kanyang diploma kapag nakompleto niya ang lahat ng requirements sa susunod na taon. Masarap anyang pakinggan na may kalakip na engineer ang pangalan mo. Layunin ng Cardinals ang makaulit ng titulo, subalit may ibang miyembro na din ang koponan, lalo na't wala na sina Chris Hubilla at Lawrence Mangubat at ang graduation ng mga veteranong sina Waki Garcia at Aaron Fermin na lahat ay nakasama nitong Season 100. Ipaparada ng Mapua ang panibagong batch ng players na sina Rookie IC Kalyangan at transferees na sina Cyril Gonzalez at Cyrus Nitura. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Eto na ang ratsyada ng ating mga chika. Muling magbabalik ang concert series ng isang kilalang beverage company para sa season 9 nito. Tampok sa one-night-only concert ang international pop star na si Love kasama ang mga sikat na Pinoy pop groups katulad ng BINI at
alamat. Mangyayari ang concert na yan sa darating na Setyembre 5 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Narito ang listahan na dapat abangan sa naturang concert ng isang kilalang beverage brand dito sa Pilipinas. Kasama sa naturang concert ay ang BINI, ang Orchestra of the Filipino Youth, Alamat, at ang Emerald. Kabilang din ang itong artist na si Junella. Kasama din si Alex Bruce. At kasama din ang Over October at si Enna Mori. At ayon sa mga organizers ng concert na yan, hindi lang ito basta concert kundi isang selebrasyon ng connection, collaboration at creativity ng Pinoy at international performers. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pinag-uusapan online ang malakas na pang-aasar ng veteran actor na si Edu Manzano sa mga politiko at government contractors na sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ay may kaugnayan nga sa nabisto mga questionable ghost flood control projects kung saan sangkot ang mga politiko at mga government contractor na kumita raw ng bilyong-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Sa gitna ng isyong ito, double thumbs up sa mga Pinoy netizens sa mga pang-aasar at mga patama ng veteranong aktor sa mga corrupt na politiko at contractors. Sa kanyang Facebook page, makikita ang mga AI or AI-generated photos ng TV host at aktor na nasa iba't ibang lugar na kunwari opisyal ng gobyerno. Isa sa mga ito ay ang litrato niyang nakasuot ng silk robe at may caption na Saturday morning, walang site visit, walang stress, just ladurie, Rolls-Royce payong at taxpayer money brewed to perfection. Meron din siyang post na nasa loob ng isang luxury car at may mensaheng second day at work pero abot na hanggang second life ang budget ko. Hermes muna bago semento. At dahil dyan, pinusuan at nilike ng mga followers ni Edu sa social media ang isa pa niyang AI-generated photo habang nasa construction site at may caption na, "Relax guys, ako na ang bahala sa road to forever, Bill. At lahat ng kanyang Facebook post ay may mga nakakalokang hashtag na dreams do come true, hashtag sumakses din at hashtag road to bulsa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinabulaanan ng actor-director na si Coco Martin ang kumalat na impormasyong humiwalay na ito ng landas kay B-Boy Arboleda ng B617 Management Company. Sabi nga ni Coco, ay nako, ano lang yan, chismis lang yan. At ibig sabihin yan, fake news daw yung impormasyon na yon. Binibigyan diin na walang nagbago nga sa pagsasama ni na B-Boy at Coco. At isa pang dahilan kung bakit mas lalong pinagdudahan ang dalawang hiwalay na o yung impormasyon na hiwalay na ang kanilang landas ay hindi na fina-follow ni Coco ang manager na iyon. Pero nung na-check naman ay naka-follow naman ang kanyang manager kay Coco. Samantala, ipinagtanggol si B-Boy ng mga kasamahan nila ni Coco sa ABS-CBN dahil ang nasulat na dahilan ng hiwalayan ay tungkol sa pera. Ayon sa mga nakausap, ay halos iisa lang daw ang sinabi daw. Sabi nga, sobrang labo kung pera ang dahilan. Hindi ganon daw ang itong si B-Boy. Tigilan na raw ang issue na iyan dahil hindi raw ganoong tao si B-Boy o Mother Bibs kung kanilang tawagin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Para kay Jose Marichan, ayon niya nga maturingang King of Christmas Carols sa bansa. Sa isang panayam ng online channel nito ni Tony Gonzaga na in-upload nitong weekend,
hindi umano siya maituturing na King of Christmas Carols dahil marami ng mga kantang pampasko ang naisulat bago pa man siya maipanganak. Bukod sa mga isinulat niyang kanta na para sa Paskong Pinoy, ibinunyag rin ni Chan na siya rin ang sumulat ng mga awiting Mamang Sorbetero ni Celeste Legazpi na orihinal na nakasulat sa wikang Ingles. Kasama rin sa mga kantang isinulat niya ay ang A Love to Last a Lifetime, Afterglow at Can We Just Stop and Talk a While. At magpasanggang ngayon, inaabangan at patok pa rin ang mga awiting pampasko ni Jose Marichan tuwing sasapit nga ang Berman sapagkat sa kultura nga ng mga Pinoy, tuwing buwan ng Setyembre nagsisimula ang pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter or sa ating studio. Rather, ay kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias, at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Makinig din sa ating audio live streaming via Evox PBS Receiver app. Pwede po yung i-download sa Google Play Store kapag kayo naka-Android at sa App Store naman kapag kayo naman ay mga iPhone user. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.